Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Nerissa, tulungan mo ako. Samuel, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Malubha na si tatay. Kung makikita mo lang siya ngayon, hindi na siya magtatagal. Parang awa mo na. Bawiin niyo na yung kulam. Ako na ang humihingi ng kapatawaran sa ginawa ni tatay sa inyo. Maawa ka naman sa akin, Nerissa. Kaagad na nanubig ang aking mga mata nang marinig ang sinabi ni Samuel. Nararamdaman ko ang bigat na dinadala niya. Pagod, hirap, sama ng loob at takot. Lahat ng yun, kitang-kita ko base sa emosyonal na pagpatak ng mga luha niya. Hindi ako nakapagpigil. Masama ang tingin na iginawad ko kay Mama Lorna. Ma, ano na naman po bang ginawa niyo? Hindi pa po ba kayo nagsasawa? Nakaratay na po si Mang Ben sa kanyang kama. Halos hindi na po siya makabangon. Bakit kailangan niyo pa po siyang pagdusahin ng todo? Huwag mong pakialaman ang desisyon ko, Nerissa. Masamang tao si Ben, kaya dapat lang natin siyang parusahan. Hindi na po tama ang ginagawa niyo. Masyado na pong nakakaawa ang sitwasyon ni Mang Ben. Pati si Samuel hindi na malaman kung anong gagawin. Kung saan-saang pagamutan na nga sila nakarating, hindi ba? Kailangan na nila ng tulong. Tumigil ka, Nerissa. Ang mga taong kagaya nila, dapat lang na kinakarma. Singhal ni Mama at muling binalingan ng kanina ay hawak na manika. Narinig ko ang pag-atungal ni Samuel kaya mas lalo kong naging balisa. Maya-maya pa, malakas kong sinabunutan ng sarili kong buhok. Wala ako sa lugar para pakialaman ang ginagawa niya. Anak lang ako at ang magagawa ko para mapakalma ang kanyang loob ay ang kausapin lang siya. Lalong hindi ko siya kayang suwayin dahil totoo naman talaga na nilalamangan kami ni Mang Ben ng maraming beses. Ang masakit lang doon, kami ni Samuel ang naiipit sa pagitan ng pagtatalo nila. Oo nga pala, Miss Winnie, manliligaw ko si Samuel. Pareho naming gusto ang isa't isa pero hindi ko siya magawang sagutin kagaya ng gusto ko dahil kay Mama. Kung ang lalaking yan ang iniisip mo, huwag mo nang ituloy ang pagpigil sa ginagawa ko, Nerissa. Masasaktan ka lang. Pero Ma, huwag ka nang magtangka pa. Nakatakda na ang kanilang kamatayan at wala na tayong magagawa para sa kanila. Ang mga taong mapanlamang kagaya ni Ben, sinusunog sa impyerno! Dahil sa narinig ay napaiyak ako at nagtatakbo palayo sa kanya. Hindi ko na nga pinakinggan maski ang pagtawag sa akin ni Samuel eh. Dire-diretso ko sa labas ng bahay, hilam sa luha ang aking mga mata. Gulong-gulo ang isipan ko. Dahil wala ako sa sarili, hindi ko na namalayan na nasa gitna ako ng kalsada. Huli na nang mapansin kong may humahagibis na sasakyan papunta sa kinatatayuan ko. Nakaramdam ako ng takot at naistatwa sa kinaroroonan. Bago pa man ako makaiwas, nakarinig ako ng malakas na pagbangga kasabay ng pagtilapon ko sa kung saan para akong lumutang sa bilis ng pangyayari, kasabay noon ang pagdilim ng aking paningin. Magandang araw po, Miss Winnie. Ako po si Nerissa, 35 years old sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari nung ako ay 19 years old pa lamang, taong 2010. Alam ko pong mahirap ipaliwanag ang naging karanasan ko. Hanggang ngayon dama ko pa rin ang sakit pero wala naman akong magagawa kundi ang tanggapin ito. Iniisip ko na lang na baka nagkapatawaran na kami ni Samuel kahit pinili namin na magkalimutan habang buhay. Para lubos po ninyong maintindihan ang kwento, sisimulan ko po sa panahong nanliligaw pa sa akin ang binata. Dati pang ayaw ng aking ina kay Samuel bilang boyfriend ko. Nanliligaw pa lang sa akin noon ang binata. Kung ano-ano na ang masasakit na salita na binabato niya sa lalaki. Ako naman ang mga panahong yon, isip bata pa, marupok at medyo nagre-rebelde sa paraan ng pagdidisiplina sa akin ni Mama. Kaya kahit marami siyang ipinagbabawal, sa katagalan nagawa ko siyang suwayin, makita at makasama lang ang lalaking matagal ko nang minamahal. Nerissa, kailan mo ba talaga ako sasagutin? Alam mong ikaw lang ang gusto ko. Ang hirap-hirap mong iwasan. Kahit pa ilang beses na akong pinagsabihan ni Tatay Ben na ibaling sa ibang babaeng nararamdaman ko para sa'yo. Talagang hindi ko kaya eh. Samuel, pareho lang naman tayo eh. Mahal na mahal nga kita, pero nahihirapan akong ipakita sa'yo ang totoong nararamdaman ko.
Iniisip ko pa lang na maging boyfriend ka. Binabangungot na ako ng mga pangaral ni Mama. Parang nakabantay palagi sa akin ang presensya niya. Kahit anong gawin ko, hindi ko siya magawang baliwalain. Sa ngayon nga nahihirapan na ako mag-isip ng dahilan para lang makalabas ng bahay. Nauubusan na ako ng palusot para makipagkita sa'yo. Hindi mo kailangan matakot, Nerissa. Seryoso ako sa'yo. Nakahanda akong harapin si Aling Lorna kahit gaano pa siya kahigpit sa'yo. Saka bakit ba siya magagalit? Hindi ba siya dumaan sa pagkadalaga at ganyan na lang siya kung makapigil sa lahat ng gusto mong gawin sa buhay mo? Pwede ba wag mong pagsalitaan ng ganyan ng mama ko? Gusto kita, Samuel, pero kung lalaitin mo lang ang paraan ng pagdidisiplina sa akin ni Mama, mabuti pa wag ka nang magpakita sa akin. Pasensya ka na, Nerissa. Hindi ko lang naman napigilan na magkomento para namang pinanganak kahapon si Aling Lorna Hindi naman kita lulukuhin. Kaya nga ako nakikipagkita sa'yo kasi mas gusto ko na dinadalaw ka sa bahay ninyo. Kaya gusto kong makausap si Aling Lorna para makapagpaalaman lang na aakyat ako ng ligaw sa inyo. Nako, wag ka nang umasa. Sigurado ako magagalit lang si Mama kapag narinig niya ang sasabihin mo. Hindi naman ang katayuan mo sa buhay ang ikinagagalit niya Alam ko naman ang punot dulo ng hindi pagkakaintindihan nila ng tatay mo Alam ko naman yun, Nerissa. Bilib nga ako sa mga magulang natin Biro mo, kahit may issue na sila noong araw, nasisikmura pa nila makipagplastikan sa isa't isa. Kung umasta sila, parang walang nangyari. Yun ang mahirap, Samuel. Sila lang ni Mama at Mang Ben ang may problema. Nakikita mo naman, tapos parang tayo pang naiipit sa sitwasyon. Kung minsan gusto ko nang magsisi na ipinanganak pa ako sa mundo Parang wala rin naman akong ginawang tama. Hindi ko na lang magawang magmatigas kay Mama. Natatakot ako na baka kung ano ang gawin niya sa akin. Wala naman tayong kasalanan Kaya sige na, Nerissa. Sagutin mo na ako. Pangako, hindi ka magsisisi kapag naging boyfriend mo ko. Huwag kang matakot sa mama mo. Siguro mahirapan lang siyang tanggapin sa unang gagawin natin pero kalaunan, matatanggap din niya na kailangan natin maging tapat sa nararamdaman natin sa isa't isa. Hindi ko alam kung anong isasagot ko dyan sa sinabi mo. Nahihirapan akong magdesisyon kung bakit ba naman kasi kailangan magkaroon ng nakaraan sina Mama at Mang Ben Totoo po yun, Miss Winnie. Hindi ko ito nalaman mismo sa bibig ng aking mga magulang. Nagiging mailap si Mama kausapin kapag tungkol sa nakaraan niyang love life ang tinatanong ko. Kaya naman iniiwasan ko na lang na mabanggit yon lalo na kapag naririnig ni Papa. Kaso lang, nagsimulang kumalat ang mga usap-usapan na nanligaw raw pala si Mang Ben kay Mama noon. Hindi nga lang sila naging magjowa dahil ilag si Mama sa mga barumbado na siya namang pinakikitang ugali sa kanya ni Mang Ben. Kahit nga ikinasal na siya at ipinanganak si Samuel, ginugulo pa rin niya si Mama. Natigil nga lang ang kahibangan ng lalaki nang magpakasal na ang mga magulang ko. Kahit papaano naman, ilag din si Mang Ben sa papa ko noong nabubuhay pa at likas namang mabait at mabuti sa kapwa. Tumikhim ako nang magbalik sa kasalukuyan ng atensyon ko. Samuel, sa susunod na ulit tayo mag-usap Kailangan ko nang umuwi Baka kasi hanapin na ako ni Mama Alam mo naman yun, tamang duda lang. Ayoko nang magpaliwanag sa kanya. Minamasama niya palagi ang mga hirit ko Sige, ikaw ang bahala. Basta pag-isipan mo yung sinabi ko Wala namang mawawala kung pagtatapat natin sa mama mo na nagkakagustuhan na tayo, di ba? Para sa akin, mas mabuti kung honest tayo sa kanya. Para kahit papano, matuto siyang pagkatiwalaan tayo. Si tatay nga naiintindihan ako Hindi ko na kailangang kabahan sa tuwing nagtatanong siya kung nasaan ako. Kasi kahit ayaw niya sa'yo nung una, wala naman siya magagawa kundi ang tanggapin ka. Pag-iisipan ko ang mga sinabi mo, Samuel. Ayoko kasing magkagalit kami ni Mama Lalo na kabilin-bilinan nun ni Papa na kahit anong mangyari, magkaroon man kami ni Mama ng hindi pagkakaintindihan, gagawa ako ng paraan para magkaayos kami. Naiintindihan kita, Nerissa. Basta, kapag kinailangan mo ang tulong ko, alam mo kung saan ako hahanapin Huwag kang mag-alala. Kapag nakita ko din ang mama mo, makikipag-usap ako sa kanya ng masinsinan. Ikaw talaga, ang kulit mo. Sige na, kailangan ko nang umalis. Mag-iingat ka Huwag mong kakalimutan ang usapan natin. Magkikita tayo sa mga susunod na araw. Hayaan mo, magdadala ako ng paborito mong kakanin.
Oo na, sige na, ako nang bahala. Mag-iisip pa ako ng ibang palusot para payagan ako ni Mama na umalis. Umuwi ako ng bahay na lutang ang isipan, Miss Winnie. Hindi ko alam kung paano ako magpapaalam kay Mama. Halos lahat ng rason nasabi ko na sa kanya eh. Noong una naniniwala pa siya sa akin pero ngayon siguradong nagdududa na siya. Itanggi ko man ang mga pinaggagawa ko, marami na rin sa mga kakilala namin ang nakakakita sa akin dito sa lugar na tagpuan namin ni Samuel. Alam kong ilan sa kanila ay nagsusumbong na kay Mama. Samantalang alam ko pong hinihintay niya lang na magtapat ako sa kanya. Kahit kasi likas siyang istrikta at mahigpit sa akin, hindi naman siya kagaya ng ibang mga magulang na kahit sa harapan ng maraming tao ay pinapagalitan ng anak. Iba si Mama. Naghihintay siya ng tiyempo para mapagsabihan ako. Naiintindihan ko naman ang mga punto niya eh. Gusto lang niya akong disiplinahin. Bigyan ng maayos na buhay. Ayaw niyang mapariwara ako kagaya ng nangyari sa ibang mga kabataan ngayon. Nang makarating ako sa aming bahay, nasa bakuran si Mama at hinihintay ako. Saglit akong napatitig sa kanyang muka. Sa edad ni Mama na 55 anyos, kulubot na ang kanyang balat at medyo pagod ang muka. Nasa lahi din namin ang mabilis tubuan ng puting buhok, kaya hindi na ako magtataka kung konti na lang ang itim niyang buhok. Gayunpaman, hindi maitatago ang taglay niyang kagandahan. Nerissa, anak! Hapon na! Akala ko ba konti lang ang hahatiran mong order na gulay? Bakit ngayon ka lang umuwi? Ma, pasensya na po kung natagalan ako ah. Pwede po bang pumasok muna sa loob para magbihis? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag kang makikipagkita sa Samuel na yan? Bakit ba napakatigas ng ulo mo? Hindi mo pa siya gaanong kilala para lubos mong pagkatiwala ang sarili mo sa kanya. Ma, kababata ko po si Samuel, kaya mali kayo ng sinasabi niyo na hindi ko siya lubusang kilala. Alam niyo pong mga bata pa lang kami, madalas na kaming magkasama. Ngayon lang naman po kayo biglang humigpit eh, kung kailan dalaga at binata na kami. Pero wag po kayong mag-alala, hindi ko susuwayin ang gusto niyo. Sa palengke lang po talaga ako galing kanina. Wag ka nang magsinungaling, sabihin mo man sa akin o hindi. Alam ko kung kanino ka nakipagkita. Idadamay mo pa ang palengke. Anak, hindi kita tinuruan na maglihim sa akin. Tsaka wag mo sanang isipin na pinagbabawalan kita sa lahat ng gusto mo. Ayoko lang na maranasan mo ang sakit na dinanas ko noon. Pasensya na po kayo, Ma. Nahihirapan lang po talaga akong sabihin sa inyo ang totoo eh. Kasi ayoko po na magalit kayo sa akin. Kaya lang po minsan, nakakaramdam na ako ng pagkasakal eh. Parang tinatanggalan niyo na po ako ng karapatan na maging masaya. Sa tingin mo ba, sa ginagawa mo ngayon ay magiging masaya ka? Naglihim ka sa akin, Nerissa. Ang lalaking kinakatagpo mo pa, anak ng lalaking matagal ko nang kinamumuhian. Bata ka pa anak, marami ka pang lalaking makikilala. Yung mas maayos at mas matino ang mga magulang. Hindi mo alam kung ano ang ugali ni Ben. Kapag nalaman niya na nililigawan ka ng anak niya, kukonsintihin niya si Samuel na itanan ka. Guguluhin niya ang buhay natin kasi alam niyang anak kita. Masasaktan ako kapag ikaw ang ginamit niya para makaganti siya sa akin. Mama naman, malaki na po ako. Kaya ko na pong ipagtanggol ang sarili ko. Hindi po ako papayag na may kung sinong sumira ng buhay ko. Huwag kang magsasalita ng ganyan. Kailangan mo akong pakinggan, Nerissa. Mas kilala ko si Ben, kaya alam kong mapapahamak ka lang kapag dumikit ka sa anak niya. Isa pa, ako ang ina mo, kaya alam ko kung anong makakabuti para sa'yo. Wala akong maisagot sa mga sinabi sa akin ni Mama Miss Winnie. Baka sa kanyang mukha ang determinasyon at otoridad. Nasa tono ng pananalita niya ang kagustuhan na sundin ko siya kahit ayaw ko. Nanunubig na ang aking mga mata. Pakiramdam ko, naririnig ko ang boses ni Samuel, nakikiusap na magpakatotoo na kami sa aming mga sarili. Na para bang inuutusan niya akong suwayin si Mama. Natatandaan ko, hindi pa ganito kahigpit si Mama nung nabubuhay pa si Papa. Siguro, natatakot siya sa katotohanan na wala ng lalaking poprotekta sa amin. Para wag nang humaba pa ang usapan, pinili ko na lamang na magpaalam kay Mama na magbibihis na ako sa loob ng aking kwarto. Kailangan kong ibaling sa ibang bagay ang aking kalungkutan para naman hindi gaanong sumama ang loob ko. Kahit nung magsalo na kami sa hapunan, hindi na namin pinag-usapan pa ang tungkol kay Samuel. Ma, magpahinga na po kayo. Ako na po ang bahalang maglikpit ng pinagkainan natin.
Sigurado ka ba anak? Alam kong maaga ka pa bukas sa palengke. Huwag niyo na pong alalahanin yon, ma. Mabilis lang naman po ako maghugas ng plato eh. Siya nga pala, nailagay ko na sa hiwalay na mga plastik ang gulay na ihahatid mo sa mga suki natin. Maraming salamat po, ma. Sige, ikaw na ang bahala Basta sumunod ka na lang pagkatapos mo dyan. Huwag kang magpupuyat. Baka magalit sa'yo yung mga customer na kailangan maagang mahatiran ng mga order nilang gulay. Ilan pa naman sa kanila gagamitin sa karinderya? Sige po, ma. Ako na po ang bahala. Sambit ko kay mama at binilisan na ang aking pagtatrabaho sa kusina bago nagpahinga. Mabilis din akong nakatulog ng gabing yon. Pagtitinda po ng gulay sa palengke ang ikinabubuhay naming mag-ina, Miss Winnie. Bale may maliit po kaming lupang sinasaka na sakop lang din naman ang kinatitirikan ng aming bahay. Meron din kaming nag-iisang alagang kalabaw na ginagamit namin sa pagsasaka. Hindi ko nga maiwasang mamangha kay mama dahil kaya niyang gumamit ng kalabaw para mag-araro. Hindi naman yung tipong buong araw siyang nagtatrabaho. Tuwing umaga lang kung kailan mahamog pa. At sa hapon naman babalikan kapag hindi na mainit ang sikat ng araw. Ako naman kapag natatapos na ako sa trabaho ko sa palengke, umuwi ako kagad sa bahay para tulungan siya sa pagbubungkal ng lupa. Kailangan kasing alagaan yung mga halaman namin para mamunga ulit ng marami at makapagbenta. Hindi ako gaanong malapit sa kalabaw namin, Miss Winnie. Si mama lang talaga ang nagtatali sa kanya at nagpapasilong sa malaking puno ng mangga sa likod ng bahay namin. Alam kong bago pa magdapit hapon, naipasilong na niya ang kalabaw. Kahit puro babae kami sa bahay, kampante naman po ako na walang sino man ang pwedeng magpakawala ng kalabaw o gumawa ng kung anumang kalokohan laban sa amin. Kahit papano, ilan sa mga malalapit naming kapitbahay ay nagtutulungan na mabantayan din kami. Kaya hindi ko lubos na maintindihan nang maging bisita namin si Mang Ben sa bahay pagsapit ng kinaumagahan. Nagulat ako kasi hawak niya ang tali ng aming alagang kalabaw. Ben, anong masamang hangin ang nagdala sa'yo dito sa bahay namin? Lorna! Pasensya na kung kailangan kitang puntahan dito sa bahay mo ngayon. Ibabalita ko lang sana na nakawala sa pagkakatali mo ang alaga mong kalabaw. Ano? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Aba, sa tagal ko nang nagtatali ng kalabaw, hindi pa yan nakakakawala kahit kailan. Lorna, hindi naman siguro ako makakarating dito sa bahay niyo kung nagsisinungaling ako, hindi ba? Para kasing imposible ang sinasabi mo, Ben. Pasensya na talaga, pero hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Ikaw ang bahala, Lorna. Kung ayaw mo talagang maniwala sa akin, wala akong magagawa. Pero inaanyayahan kita sa bukid. Kailangan mo makita kung gaano kalaki ang nakain ng kalabaw mo mula sa mga halaman kong mais. Kabado kong nakikinig noon sa kanilang dalawa, Miss Winnie. Tinimbang ko ang sitwasyon. Kapag ganito kasing inihatid mismo ni Mang Ben ang tali ng kalabaw, siguradong magpapabayad siya sa damages na nilikha sa kanyang mga halaman. Kinakabahan ako dahil wala pa naman kaming pera. Halos manuyo ang lalamunan ko nang matapang siyang kinausap ni Mama. Sige, kung ganyan may nakain ngang halaman ng alaga kong kalabaw, kwentahin mo na lang kung ilang piraso at babayaran ko kada isa. Sigurado ka ba, Lorna? Marami-rami din yun. Obligasyon ko naman na bayaran ang sinira ng alaga kong hayop, hindi ba? Pero dadaan tayo sa legal na pag-uusap. Pwede mo akong ireklamo sa barangay at doon kita haharapin. Nang sa gayon malaman ko kung magkano yun kailangan kong bayaran. Siyempre kahit nasira ng alaga kong hayop ang halaman mo, hindi mo naman ako pwedeng lokohin na lang sa presyo. Napangisi si Mang Ben nang marinig ang sinabi ni Mama. Alam ko na darating ang panahon na magkakaharap sila. Pero hindi ko akalaing haharap ang ina ko sa kanya na matapang at malakas ang loob. Lahat ng banat sa kanya ni Mang Ben, may hirit kagad si Mama. Siya, kung yan ang gusto mo, pupunta ako mamaya sa tanggapan ng barangay. Irereklamo ko kay chairman na nangyari at padadalhan ka ng samon. Huwag kang mag-alala, Ben. Hindi ako kagaya ng iba na binabaliwala ang pagpapatawag sa barangay. Haharap ako doon. Alam ko naman na sasabihin mo talaga sa akin to. Kilalang kilala kita, Lorna. Ayaw mo makipag-areglo sa akin ng tayo-tayo lang. Kahit papano,
Gusto mo na may ibang saksi sa magiging bayaran natin. Tuso ka pa rin hanggang ngayon eh. Hindi ka pa rin nagbabago. Huwag mo nang pahabain pa ang sasabihin mo. Abala akong tao. Marami pa akong kailangan gawin ngayon. Kung hindi naman masama para sa'yo, baka pwedeng umuwi ka na. Iwanan mo na kami. Sige, aalis na ako. Maraming salamat sa pakikipag-usap. Umalis nga kagad si Mang Ben at naiwan kaming dalawa ni Mama. Tinanaw ko ng tingin mula sa bintana ang papalayong lalaki. Si Mama naman, naririnig ko ang mahina niyang pag-ismid na para bang nasira na ang buong araw niya nang makita niya si Mang Ben. Hindi ako kagad nakapagsalita pero maya-maya pa nagdesisyon ako at hinarap ang aking ina. Ma, malaking halaga po ba ang babayaran natin sa pinsala na ginawa ng kalabaw natin? Huwag kang matakot anak, kaya nga makikipag-areglo ko sa kanya pero kailangan sa barangay hall gagawin. Alam mo kapag dumaan tayo sa legal na proseso, wala na siyang magagawa, hindi na siya makakahingi sa atin ng kahit na ano. Naiintindihan ko po ma, nag-aalala lang po kasi ko dahil puro lalaki po ang makakaharap natin. Sabihin mo nga sa akin anak, saan ka ba nag-aalala? Sa resulta ng magiging pag-uusap namin ni Ben o sa pagkikita niyo ni Samuel? Baka naman ayaw mong magkagulo dahil masisira ang pagliligawan yung dalawa. Ma, hindi naman po sa ganon. Nag-aalala lang po talaga ako sa magiging reaksyon ni Mang Ben. Baka masamain niya ang kagustuhan niyo na sa barangay natin sila kausapin. Kanina napapansin ko pa ang mga tingin ni Mang Ben. Kakaiba, may ibig sabihin. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? May kakaiba sa lalaking yon. Kaya nga habang maaga pa, pinapaiwas na kita sa anak niya. Kung ano ang ugali ng ama, siya rin ang bunga. Kaya kung ako sa'yo, lumayo ka na sa Samuel na yan. Kita mo nga, nanliligaw pa siya sa'yo, gumagawa na ng kasamaan sa atin ang ama niya. Paano pa kaya kapag sinagot mo na ang lalaking yan? Ma, pakinggan naman po muna natin ang sasabihin nila. Baka kasi hindi naman talaga ganun kalaki ang pinsala eh. Tignan natin! Hindi na ako sumagot pa sa sinabi ni Mama. Kahit kailan, hindi rin naman po ako mananalo sa kanya. Lahat na lang ng sasabihin ko, palagi siyang may panlaban na komento. Inasikaso ko na lang ang sarili at nagbihis. Nakahain na si Mama sa mesa nang lumabas ako ng kwarto. Hindi pa rin kami nag-iimikan hanggang sa tuluyan na akong magpaalam sa kanya. Swerte naman na may napadaang tricycle sa kinatatayuan ko kaya nagmamadali ko yung pinara. Marami-rami akong dalang gulay. Ingat na ingat din ako na baka mabugbog ang mga yon. Bukod sa mga mamimili na gumagamit ng gulay sa karinderya, may mga suki din akong mayayaman na kailangan kong bigyan ng maganda at sariwang gulay. Sa katunayan, hiyang-hiya ako sa kanila nang maabutan silang naghihintay sa akin sa pwesto namin ni Mama sa palengke. Mga ma'am, sir, pasensya na po kayo ha. Medyo natagalan po ako eh. Hindi po kasi ako kagad nakasakay eh. Naisip ko na lang na ipalusot para wag na silang magtanong. Mabuti naman at naintindihan ako ng aking mga suki. Tuwang-tuwa sila sa mga gulay na nai-distribute ko sa kanila kaya kahit papano may ibinigay sila sa akin na tip o di kaya ang sasabihin nila, keep the change. Nerissa! Oh, Samuel! Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba sa mga susunod na araw tayo magkikita? Bakit parang sinadya mo pa ako dito? Malayo ang palengke sa bahay niyo, hindi ba? Nabalitaan ko kasi kay tatay yung nangyari. Ang kwento niya nakawala daw yung alaga niyong kalabaw mula sa pagkakatali. Ang problema, sa maisan namin nakarating yung kalabaw at marami-rami rin sa nakain dun. Buti na lang, hindi ganun kasama ang loob ni tatay sa nangyari. Sa katunayan, inisip niya na hindi naman sinasadya yun eh. Kaya sinabi ko sa kanya, wag na lang naming ireklamo sa barangay. Unang pagkakataon pa lang naman nangyari yun eh, kaya kung tutuusin, first offense pa lang yun. Talaga? Anong sinabi ng tatay mo? Yun nga, nagpunta siya sa bahay niyo. Kaso, nagalit daw sa kanya yung mama mo. Pinagsabihan pa siya na hindi magbabayad dahil wala naman daw siyang kasalanan. Hindi daw niya alam kung paano nakawala yung kalabaw sa pagkakatali. Ano? Sigurado ka, Samuel? Parang mali ang sinabi ng tatay mo ah. Kasi nasa bahay pa ako nang magkausap sila ni Mama. Narinig ko kung anong pinag-uusapan nila. Alam ko na nagkasundo sila na ipapatawag ni Mang Ben si Mama sa barangay para isettle ang problema. Kaya kung anong sinabi ng tatay mo sa'yo, mali yun. Talaga?
Ibig mong sabihin, nagsisinungaling sa akin si tatay? Parang imposible naman yata mangyari yun. Hindi ko alam kung bakit. Basta ako, alam ko mismo sa sarili ko na hindi ako nagsisinungaling. Pero bakit naman yun gagawin ni tatay? Alam mo kasi Samuel, hindi sa kinakampihan ko si mama ha, pero kilala ko siya eh. Alam kong maingat siya sa mga alaga naming hayop. Kapag sinabi niya na maayos niyang itinali sa puno ang alaga namin, asahan mong totoo yon. Hayaan mo, kakausapin ko si tatay. Samuel, naiisip mo ba kung anong naiisip ko? Ha? Ano ba yun? Pareho nating alam na ayaw ng mga magulang natin na maging magjowa tayo, hindi ba? Paano kaya kung ginawa lang nilang kaguluhang ito para magkasira tayo? Ibig mo ba sabihin, gumagawa ng gulo ang tatay ko na walang dahilan? Parang nagtutunog kontrabida siya sa pananalita mo. Alam mo, Nerissa, gusto kita. Alam mo yan, pero hindi ko yata mapapayagan na pagsalitaan mo ng hindi maganda ang ama ko. Bakit ba nagagalit ka? Wala akong sinasabing ganyan. Isipin na lang nating mabuti ang sitwasyon nating dalawa. Parehong mainit ang ulo ng mga magulang natin. Hindi sila magkasundo. Nag-usap na kami ni tatay. Tanggap niya na ikaw ang nililigawan ko. Ewan ko lang sa mama mo. Basta, hindi ako naniniwala na magagawa ng tatay ko ang binibintang mo. Nagkibit na lang ako ng balikat, Miss Winnie. Pero sa totoo lang, sumama ang loob ko kay Samuel. Para kasing pinalalabas niya na sinungaling ang mama ko at iresponsable sa mga alaga naming hayop. Kaso lang ayoko nang palakihin pa ang gulo. Inabala ko na lang ang sarili ko sa paghahanap buhay. Hindi ko na rin kinibupa ang binata. Napansin niya ang ginagawa kong pag-iwas sa kanya kaya hindi ko na siya pinigilan ng iwanan niya ako ng walang paalam. Umuwi ako kinahapunan ng matamlay at malungkot. Nagtaka si mama sa ikinikilos ko pero hindi naman siya nagtanong. Hinayaan niya akong magpahinga sa loob ng kwarto ko. Siya na rin ang nagluto ng hapunan namin. Tortang talong at sinabawang malunggay ang ulam namin ng gabing yon. Hanggang sa pagkain tahimik ako. Dito na hindi nakatiis si mama. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit matamlay ka? Hindi ko po alam kung pagtatalo ba yung nangyari sa pagitan namin ni Samuel, ma. Pero hindi ko po kasi nagustuhan yung sinabi niya tungkol sa inyo eh. Hindi ka kasi nakikinig sa mga sinasabi ko sa iyo eh. Ilang beses na ba kitang binalaan na may masamang gagawin ng mag-amang yan sa atin? Kailan ka pa ba iiwas kapag napahamak ka na? Ma, hindi naman po siguro ganun si Samuel. Tignan natin, matigas ang ulo mo, hindi ba? Huwag kang iiyak-iyak sa akin kapag niloko ka ng lalaking yan. Gigil na singhal sa akin ni Mama. Hindi ko alam kung pumayag na ba siya sa kung ano man ang meron sa amin ni Samuel. Galit kasi siya pero kung iisipin ko ang sinasabi niya, parang napilitan siyang payagan na lang ako na sagutin ang panliligaw sa akin ni Samuel. Maipapangako ko naman sa kanya na hindi ako lolokohin ng binata. Ang kailangan ko lang gawin, maipaalam sa kanya ang resulta ng pag-uusap namin ni Mama. Naghintay ako ng ilang araw hanggang sa sumapit ang nakatakdang petsa ng pagkikita namin ni Samuel. Nanlumo ako kasi hindi siya dumating. Halos 2 oras din akong naghintay pero hindi ko siya nakita. Dahil sa panlulumo, pinili ko na lang umuwi. Pagdating sa bahay, nagtataka akong pinagmasdan ni Mama. Anak, bakit nakasimangot ka? May problema ba? Pagod lang po ako sa mahabang oras ng pagtitinda, Ma. Sigurado ka ba? Bakit nakasimangot ka? Para kang minalas sa sugal ah. Si Mama talaga kung ano-ano ang sinasabi. Tinitigan ako ni Mama. Kaagad naman akong napayuko sa takot na baka mabuko niya ako. Nahihiya akong malaman niya na hindi ako sinipot ni Samuel sa tagpuan namin. Habang kumakain ng hapunan, nagsasalita si Mama tungkol sa mag-amang Samuel at Mang Ben ang kinukwento niya sa akin. Nakita ko si Ben kanina sa bukid. Sinabi niya sa akin na hindi na raw muna niya ako irereklamo sa barangay. Ngayon lang naman daw nangyari. Tsaka oras na maulit ang pagkawala ng alaga nating kalabaw, huhulihin at ihahatid niya ulit dito sa bahay. Ano pong nakain ni Mang Ben at nagbago ang isip niya? Hindi ko nga alam nakakapanibago nga Kilala ko si Ben, mukhang pera ang lalaking yon kaya nagtataka talaga ako. Ilang beses ko pa siyang sinabihan na ituloy niya pero tsaka na daw.
Para bang sigurado siya na makakawala pa ulit ang kalabaw. Baka naman po naaawa lang sa atin si Mang Ben, kaya naman naisip niyang huwag tayong ireklamo. Tsaka po nakakahiya naman kung makakarating pa tayo sa barangay hall. Baka po pag-usapan na po tayo ng mga tao. At bakit ka mahihiya? Mas maganda nga ron eh. Legal at sakto lang ang proseso. Hindi kagaya ng tayo-tayo lang ang umaareglo. Siguradong lalamangan lang nila tayo. Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Mama. Para kasing may punto ang mga sinasabi niya eh. Tuloy, mas mabilis na lumipas ang mga araw na hindi nga kami naireklamo ni Mang Ben sa barangay. Kaso lang, iilang beses pang nakawala ang alaga naming kalabaw. Ang masaklap lang doon, palaging nakakakain ng mga halaman ng kalabaw. Sa katunayan, hindi lang halaman ni Mang Ben ang kinain. Meron pang sa ibang tao. Dahil nakakausap naman namin ng maayos ang mga taong yon, ilang beses din kaming nakapagbayad. Ginawa namin yon para wag na silang magalit sa amin. Napansin ko rin, may pattern ng mga araw na nakakawala ang kalabaw namin, Miss Winnie. 3 beses yun sa isang linggo. Hindi na talaga pwede ang ganito. Kailangan na nating malaman kung sino ang nagpapakawala ng alaga nating kalabaw. Ma, bakit po kailangan pa nating ibintang sa ibang pagiging irresponsable natin? Alam mo naman na kasalanan natin kung bakit nakakawala ang kalabaw eh. Huwag mo nga akong pinagbibintangan. Hindi ako pabaya. Nararamdaman ko lang na parang pinaglalaruan na lang tayo ng kung sino. Hindi ko pa maipaliwanag sa ngayon. Pero kapag nakahanap lang ako ng ebidensya, sigurado ako na mahuhuli ko ang salarin. Talaga po bang naniniwala kayo na may gusto lang sumabotahe sa atin? Akala mo ba ganon kasimple ang buhay? Diyan ka nagkakamali, Iha. Dahil sa mga sinabi ni Mama na tameme ako, saglit akong nahulog sa malalim na pag-iisip. Bakit kaya ganito ang mga sinasabi ni Mama sa akin? Kung sa bagay naman kasi, nakakapagtaka nga kung kailan matagal nang nasanay si Mama na itali ng maayos ang kalabaw namin, ngayon pa talaga ito ilang ulit na nakawala. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Tutulong po ako sa pagbabantay ng kalabaw natin. Hindi na po ako papayag na makapagbayad pa tayo ulit. Hindi na nga tayo nakakapag-ipon eh. Kapag may kinikita tayong pera, napupunta lang sa mga tao kung saan tayo may atraso. Mamaya hindi ako matutulog. Babantayan ko ang kalabaw natin. Hindi ako matutulog hanggang hindi ko nahuhuli ang salarin. Malakas ang kutob ko na may kinalaman dito si Ben eh. Hayan na naman po kayo eh. Kung ayaw mong maniwala sa akin, wala na akong magagawa dyan, anak. Ang mahalaga, nasabi ko na sa iyo ang lahat ng napapansin kong kakaiba. Hindi ko na rin pagbibintangan si Ben. Malakas lang talaga ang pakiramdam ko na may kinalaman siya sa nangyayari. Hindi nga natulog si Mama pagkatapos naming maghapunan. Nag-abang siya sa likod bahay, sa harap ng puno ng mangga, kung saan nakatali ang alaga naming kalabaw. Hindi siya kita ng kahit na sino dahil ang kinaroroonan ni Mama ay may mga matataas na halaman. Ako naman ay hindi rin makatulog. Kinakabahan ako dahil baka kung ano ang mangyari kay Mama. Naisip kong sumunod sa kanya sa pinagtataguan. Nakasilip din ako sa puno kung saan naroon ang aming kalabaw. Ilang oras din kaming naghintay nang mapagtanto kong tama nga si Mama. May namataan kaming papalapit sa kalabaw. Isang lalaki. Walang dalang ilaw pero kita namin siya dahil sa liwanag na dulot ng bilog na buwan. Si Mang Ben, nakangisi pa ang lalaki nang makita niyang nakapatay na ang mga ilaw sa aming bahay bago siya lumapit ng tuluyan sa kalabaw. Mayabang ka, Lorna. Ngayon, sisiguraduhin ko na mas maraming tao ang magrereklamo laban sa'yo. Tatayo sana ako para kumprontahin si Mang Ben pero pinigilan ako ni Mama. Walang ingay siyang umiling-iling kaya wala akong nagawa kundi ang manatili sa aking kinaroroonan. Matagumpay ngang nakuha ni Mang Ben ang kalabaw. Hinila niya yon palayo kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na kausapin ulit si Mama. Bakit niyo po ako pinigilan? Kinuha na niya ang kalabaw natin oh. Paano kung maisipan niyang ibenta? Paano na tayo, Ma? Pag nanakaw ang ginagawa niya eh. Wala tayong ebidensya. Baka baligtarin lang niyang reklamo natin. Ebidensya? Hindi pa po ba sapat na nakita po natin siya? Pagkakataon na sana natin na malapitan si Mang Ben eh, pero pinigilan niyo ako. At ano, mag-ieskandalo tayo buong gabi? Anak, lahat ng bagay may tamang proseso at may tamang pagkakataon.
Bakit hindi na lang natin hintayin yon? Ano po ba ang ibig niyong sabihin? Ikalma mo lang ang sarili mo. Hahanap tayo ng paraan para mapahiya si Ben sa sarili niyang kagagawan. Napanatag ako sa sinabi ni Mama. Nag-alala lang po talaga kasi ko sa alaga naming kalabaw. Kahit papano, hindi po birong halaga ang kikitain noon oras na maibenta. Yun na lang din ang nag-iisang alaalang naiwan sa amin ni Papa. Kaya naman kinaumagahan, naging bisita namin si Samuel. Nagtaka ko kasi umagang-umaga nakabihis siya. Pagkatapos niya akong hindi siputin sa usapan namin, basta na lang siyang magpapakita dito tapos kasama pa niya ang kalabaw namin. Magandang araw po, Aling Lorna. Oh, anong kailangan mo, Samuel? At kay aga-aga mong pumunta rito sa bahay? Isosoli ko lang po sana yung kalabaw nyo. Naligaw na naman po kasi sa bukid namin eh. Tapos mas maraming halaman ng nilantakan. Talaga ba? Sa pagkakatanda ko, 3 beses na itong nangyayari ah. Naghintay ako ng summon galing sa barangay pero wala namang dumating. Sabihin mo nga sa akin, Samuel, inireklamo ba talaga ako ng ama mo o baka naman sinasadya niya lang ito? Pasensya na po kayo, Aling Lorna. Ayaw lang po kasi ni tatay ng gulo kaya hindi na niya pinalaki pa ang issue. Kayo-kayo na lang daw sana magkasundo. Hindi ako papayag sa gusto niya. Hindi pa ako ganun katanga para basta na lang maniwala sa mga sinasabi mo sa akin. Kilala ko ang ama mo. Alam kong marami siyang kalokohan kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na sa bahay niyo at sabihin mo sa kanya kailangan naming magkaharap sa barangay dahil kung hindi siya ang ipakukulong ko. May ebidensya ako na pinakawalan niya ang alaga kong kalabaw sa pagkakatali. At sabihin mo rin sa kanya, kahit ubusin pa ng alaga kong kalabaw ang halaman niya at iba pang pananim sa bukid, hinding-hindi ako magbabayad. Ma, tama na po. Wala naman pong kasalanan dito si Samuel eh. Naghatid lang po siya ng balita. Ano, Nerissa? Porke nandito si Samuel, magbubulag-bulagan at magbibingi-bingihan ka na lang sa mga nakita mong ginawa nila. Tumigil ka nga dyan, ha? Huwag mong hintayin na sumagad na ang pasensya ko sa'yo. Huwag kang makikisali sa gulo kung ayaw mong tumulong. Pasensya na po, Ma. Hindi ko po sinasadyang makisali sa usapan niyo. Kaagad akong tumalikod para iwan sina Mama Lorna at Samuel. Nahihiya ako sa ginawang pakikipag-away ni Mama kay Samuel. Totoo naman kasi na nakita namin si Mang Ben na pinakawalan ng kalabaw namin. Paano ko yun ipapaliwanag kay Samuel nang hindi niya mamasamain ang pagsusumbong ko? Nung huling nagkausap kami, hindi kami nagkaintindihan eh. Kaya naman ayoko nang ipahamak pa ako ng sarili kong bibig. Umalis si Samuel na hindi nagagawang makipag-areglo kay Mama. Alam kong masama na naman ang loob niya. Kung bakit naman kasi kailangan mangyari sa amin ito eh. Kinahapunan, isang tanod ang naging bisita namin sa bahay. May dala siyang sulat na ang nilalaman ay imbitasyon ni Chairman. Nakatakda ng magharap sina Mama at Mang Ben sa tanggapan ng barangay. Magaling! Ito na ang pinakahihintay kong sandali. Haharapin natin sila, Nerissa. Ibubuking ko ang mag-ama sa harapan ng maraming tao. Paano po kapag nagkamali tayo? Siguradong tayong mapapahiya. Wala ka bang tiwala sa akin, anak? Meron po, Ma. Kay Mang Ben po ako walang tiwala. Natatakot ako na baka kung anong gawin niya. Si Samuel naman, napapansin kong nagbabago ng pakikitungo niya sa akin. Ang ibig sabihin lang niyan, mas mahalaga talaga sa kanya ang ama niya kesa sa'yo. Kaya huwag ka nang umasa pa na bibigyan ka niya ng importansya. Niloloko ka lang niya. Walang ibang magkakampi rito, anak. Tayong dalawa lang. Tapatin niyo nga po ako, Ma. Ano po ba talaga ang nangyari dati? Dati kong manliligaw si Ben, pero hindi ko siya sinagot kasi nga kilala ko siyang barumbado. Minasama niya yon. Siguro gumaganti siya sa akin ngayon, kaya niya pinipilit na gumawa ng gulo sa pamamagitan ng pagkalas niya ng tali ng kalabaw natin para makapaminsala sa iba. Ang babaw naman po yata ng rason niya. Bakit ngayon pa niya naisip na gumanti? Ngayong matatanda na kayo? Tsaka binasted lang siya, hindi mo siya sinaktan ng todo. Dapat nga magpasalamat siya eh. Kasi nga nagawa mo pang magpakatotoo sa kanya kesa patuloy siyang umaasa sa maling paniniwala na pwede po kayong maging kayo. Hindi mo ko naiintindihan, anak. May lahing baliw si Ben. Mula pa sa mga magulang niya at naniniwala ako pati na rin ang mga kaapu-apuhan nila.
May nakatakdang edad kung kailan lumalabas ang kabaliwan. Ito talaga ang dahilan kung bakit ayokong makipaglapit ka sa anak niya. Darating din ang araw na mababaliw si Samuel, kagaya ng ama niya. Mahabang paliwanag sa akin ni Mama. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Akala ko, biruan lang ng mga kalaro namin dati yung tungkol sa pagkabaliw ng pamilya nila Samuel. Natatandaan ko kasi dati, kapag naglalaro kami at nakikisali si Samuel sa mga kalaro ko, tinataboy siya ng mga kapwa ko bata. Kinatatakutan siya sa kaalamang baka raw siya biglang manakit o manakal ng tao. Naaawa ako sa kanya noon pero hindi ko siya maprotektahan. Kapag ginagawa ko kasi, ako naman ang inaaway ng mga kalaro ko. Hindi na nila ako sinasali. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa tanggapan na kami ng barangay ni Mama. Kay tapang ng anyo ni Mama, para bang wala siyang kinatatakutan. Sa katunayan, binati pa niya ang sekretarya ng aming kapitan at naupo sa loob ng opisina kung saan sila mag-uusap. Magpapaiwan sana ako sa labas pero kinawayan ako ni Mama at sinabing tumabi ako sa kanya. Mama, dun lang po muna ako sa labas. Hihintayin ko na lang po kayong matapos. Hindi pwede. Isa ka sa magsasalita at magbibigay ng impormasyon kay kapitan sa kung anong pinag-usapan namin ni Ben kaya kailangan ka rito. Sige po, Ma. Dito na lang po ako sa tabi nyo. Huwag na po tayong maingay. Natatanaw ko na po si Mang Ben na papasok dito sa kwarto. Kasama niya po si Samuel. Baka mamaya, hindi ka na makapagsalita kapag tinanong ka, ha? Bago pa man ako makasagot, pumasok na sa loob ang iilan sa mga kawani ng barangay kasama ang sekretarya pati na rin si chairman. Kanya-kanya sila ng upo sa monoblock chair na nakahilera sa may mahabang mesa. Nasa punong dulo ang kapitan at mataman kaming tinitignan. Bumati kami ng magandang umaga sa isa't isa at tahimik na naupo sa aming mga upuan pagkatapos ng maikling dasal. Narinig ko ang anunsyo ng sekretarya na magsisimula na ang pagpupulong. Sinabi niya na ang reklamo tungkol sa pinsala sa tanimang aming pag-uusapan. Unang pinagsalita si Mang Ben. Kap, ayoko sanang palakihin to. Mahirap lang talaga. Isang buong taniman yun. Ilang beses na nangyari. Kalabaw ni Lorna ang may gawa. Hindi ko naman kasalanan kung pabaya ang may-ari. Hindi ako pabaya! Tama ka naman. Kung isang beses lang yun nangyari. Kaso, paulit-ulit na lang eh. Malulugi na ako kung halos gabi-gabi na lang nilalantakan ng kalabaw niya ang mga pananim ko. Ano nang aanihin ko? Alam niyo naman na yun lang ang pangkabuhayan namin ng anak ko. Ako pa ngayon ang mali? Hindi mo ba naaalala? Ako ang nag-udyok sa'yo na ireklamo mo na lang ako sa barangay kasi ikaw naman ang may problema sa akin eh. Mas gusto kong dito natin pag-usapan ng mga bagay-bagay. Pero anong ginawa mo? Pinalagpas mo ang unang pagkakataon na nakawala ang kalabaw ko. Pagkatapos, naulit pa yun ng ilang beses. Mabuti na lang mababait ang mga kapitbahay na nadamay sa pagkawala ng kalabaw ko sa pagkakatali. Nakawala nga ang alaga mong kalabaw kasi nga pabaya kang amo. Kap, hindi ko po pinakawala ng alaga ko. May tali po yun. May silungan pa. Nagulat ako dahil mukha talagang biktima si Mang Ben. Nakakaawa ang itsura niya habang nakayuko at magkasalikop ang magkabilang kamay. Tumango pa siya na kunwari na iintindihan ang sinasabi ni Mama. Napapahawak ako sa kamay ni Mama. Hindi siya natinag kahit nagpapabago-bago na ang reaksyon ni Mang Ben. Kung minsan nagagalit tapos bigla namang kakalma. Samantalang si Samuel naman tahimik lang sa isang tabi. Iniiwasan ko na mapatitig sa kanya. Baka kasi bigla akong tubuan ng konsensya kahit kami naman talagang dehado sa pagkakataong ito. Hindi ko naman hinihingi lahat. Kahit kalahati lang ng halaga ng napinsala. Para matapos na. Bakit ako magbabayad ng danyos? Maayos ko ngang tinali ang lubid ng kalabaw ko. Imposibleng makawala sa pinagtatalian. Tumayo bigla si Kap. Pilit silang pinatatahimik. Para mapatunayan ang sinabi ni Mang Ben, pinatayo niya ang anak niyang si Samuel. Kaagad namang kumabog ang dibdib ko. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Samuel, ang anak ni Mang Ben. Nandito po ako sa pagtitipon na ito para magsalita. Mabuting tao po ang tatay ko. Sa katunayan, noong araw na natuklasan namin na nakawala sa pagkakatali ang alagang kalabaw ni Aling Lorna,
inihatid po namin sa bahay nila ang hayop at binalita na nakawala ito. Ipinaalam ni tatay na malaki-laking bahagi ng taniman namin ang sinira ng kalabaw nila. Kinain ng mga halaman pati na yung mga bunga. Kaso lang po, nagalit si Aling Lorna nang humingi ng kaunting bayad si tatay para makabawi kami sa puhunan. Teka, hindi totoo yan. Kap, nagsisinungaling po ang lalaking yan. Nasa bahay po ako nang mangyari ang pag-uusap nila Mang Ben at ng mama ko. Ang eksakto pong sinabi ni Mama, tutal naman po marami-rami ang pinsala ng kalabaw, daanin na po namin sa legal na usapan. Dahil si Mang Ben ang nagrereklamo, siya na po ang magpatawag sa amin dito sa barangay. Naghintay po kami, kaso lang nakakatatlong kawala na po ang kalabaw namin bago siya nagreklamo. Iha, teka lang. Mukhang padalos-dalos ka sa mga sinasabi mo. Mabuting tao ako na nagpunta rito sa inyo. Maganda ang hangarin ko. Bakit mo minamasama? Alam nyo, Kap, kayo nga ang magdesisyon. Kasi kung hindi maayos ang problemang to, Kap, mapipilitan po akong dalhin to sa mas mataas pa. May halong pagbabanta ang sinabi ni Mang Ben. Para bang kaya niyang gumastos ng malaking halaga para ipahiya kami ng sadya sa maraming tao. Sumama ang loob ko kay Samuel. Lumalabas kasi na mas kinakampihan pa niya ang ama niya kahit pareho naming alam na kasinungalingan ang lahat ng sinabi nila. Pareho kaming napatingin ni Mama sa kapitan. Nakatingin din sa amin, parang tinitimbang ng maigi ang sitwasyon. Ilang sandali pa, may dalawa sa mga nakikinig sa session namin ang nagtaas ng kamay at nakiusap kung pwede bang magsalita. Pumayag kagad si Kap. Nanlaki ang mga mata ni Mang Ben at ni Samuel nang marinig namin ang sinabi ng dalawa na lumalabas bilang testigo sa kainosentihan namin. Maliban pala sa aming dalawa ni Mama, nakita din nila ang ginawa ni Mang Ben. Maayos nilang dinitalye ang buong pangyayari kaya naman napapatango si Kap. Sinubukan pa ni Mang Ben na magreklamo. Matanda na yan, Kap. Malabo pa ang mga mata. Paano niya ako nakita? Saka hindi po ako nababaliw para ipakain ang sarili kong halaman sa kalabaw. Ngayon, napatunayan ko rin ang pagiging sinungaling mo. Bakit? Akala mo ba magkakapera ka dahil sa panlalamang? Hayop ka, Lorna. Plinano mo to. Wala akong pinlano. Nagkataon lang na hindi mo matatakasan ng mga kahibangan mo. Nerissa, anong kasinungalingan to? Pati kapitbahay natin dinamay nyo para lang hindi nyo mabayaran ang obligasyon nyo sa aming mga halaman? Hindi totoo yan. Sinungaling naman talaga ang ama mo eh. Hindi ko akalain na sa ganyang paraan pala kayo nagkakapera. Mga mandaraya! Nagsimula nang magbulungan ng mga tao sa paligid. Sa halip na kami ni Mama ang magkaroon ng record sa barangay, nabaligtad yun. Pinapirma ni Kap si Mang Ben at binigyan ng batas na nagbabawal sa kanya na lumapit sa amin at sa aming lupain. Sakali man na may mangyaring masama sa amin, si Mang Ben ang hahanapin dahil siya lang ang may isyu sa amin tungkol sa pagpapakawala ng aming alagang kalabaw. Galit na galit si Mang Ben sa naging desisyon ng kapitan. Hindi na kami nakapagbayad sa danyos dahil kasalanan naman pala talaga ng matanda kung bakit nakawala ang alaga naming kalabaw. Malinaw na sinadya ang buong pangyayari para makapaglabas kami ng pera. Nang matapos ang session, lumabas na kami ng barangay hall ni Mama. Nangihinayang ako sa namumuo na sanang pagkakaintindihan namin ni Samuel, Miss Winnie. Kaya lang, pagkakataon na talaga ang nagmulat sa akin na mali ang lalaking piliin kong mahalin. Kita mo na kung gaano kasalbahe ang matandang yun, anak? Nabulag po ako ng matinding pagkagusto ko sa kanya, Ma. Tapos kagaya lang pala siya ng tatay niya, mababaw silang mag-isip. Kaya iwasan mo ng lalaking yan, wala siyang maidudulot na mabuti sa'yo. Opo, Mama. Pasensya na po kung naging matigas ang ulo ko, hindi ako nakinig sa inyo. Hayaan mo na. Siguro sinadya rin ito ng Panginoon para hindi ka mapahamak. Sambit ni Mama Lorna at saka kami nagpasyang umuwi. Hindi ko po akalain na ang pangyayaring yun ang magtutulak kina Mang Ben na mas palaguin pa ang galit nila sa amin. Tuwing gabi, may kung sino ang naglalakad sa palibot ng aming bahay. Hindi naman siya yung tipong papatay talaga ng tao eh. Ang ginagawa lang ng kung sinong estranghero ay naglalakad at pilit na pinapahid ng talim ng itak ang aming mga dingding. Wala naman kaming ibang kaaway maliban sa kanya. Kaya naisip namin ni Mama na maghanap ulit ng panibagong ebidensya para maireklamo namin si Mang Ben.
Hindi ko nagustuhan ang ginawa nilang pananakot sa amin. Kaya naman isang araw, sinadya kong hanapin si Samuel. Galit na sinikmatan ko siya at sinumbatan sa ginagawa sa amin ng tatay niya. Walang yaka, Samuel. Talagang kinukonsinti mo ang ama mo sa mga masasama niyang gawain? Nasisikmura mo pang matulog kahit na alam mong may ginagawa kayong kagaguhan sa amin? Ano na naman ba to, Nerissa? Wala kaming ginagawang masama sa inyo. Huwag kang basta bintang ng bintang. Alam kong umaalis tuwing gabi si tatay pero hindi siya pumupunta sa bahay ninyo. Nagsisisi ako na nagkagusto pa ako sa'yo. Manloloko ka naman pala kagaya ng tatay mo. Pwede ba? Itigil mo na ang pag-iiskandalo. Pinapahiya mo na ako sa ibang tao eh. Huwag kang praning. Ano, yan na lang ba naisip mong rason para wag na akong sagutin? Walang kinalaman sa gulong ito ang panliligaw mo. Kahit sa totoo lang, nagmumukha ka ng desperado. Pero tama ang mama ko eh. Mapanganib kayong mag-ama. Hindi kayo dapat na kinakaibigan. Sinampal ko si Samuel at hindi ako nagsisi sa aking ginawa, Miss Winnie. Dapat lang yun sa kanya dahil napakarami na ng kasalanan na ginawa nila. Dala ko pa rin ang init ng ulo kahit nang umuwi ako sa bahay. Nerissa, anak, mabuti naman at dumating ka na. Bakit po, ma? May problema ba? Naku, wala naman, wala. Bakit po kayo balisa? Pwede ba kitang utusan, anak? Kahit sandali lang, para mas mabilis kang makaalis, sumakay ka na lang ng jeep. Napakunot ang noo ko sa sinabi ni mama. Kakaibang kinikilos niya ng mga sandaling yun. Ni hindi ako nakaangal nang abutan niya ako ng 500 piso. Ibili mo ko ng kandila, yung pinakamalaki sana, yung kulay itim. Kung hindi mo mahanap, sabihin mo sa tindera, bibili ka ng perdon. Ano pong gagawin niyo sa kandila? Basta anak, kailangan ko talaga. O siya, umalis ka na, bilisan mo ha? Sige po, ma. Kandila lang po bang bibilhin ko? Oo, anak. Umalis kagad ako ng bahay para bilhin ang inutos sa akin ni mama. Mabuti na lang may tinda pang perdon sa tindahan. Pinagmasdan pa ako ng tindera na animo may 2 akong ulo pagkaabot sa kandila. Pero wala namang sinabi. Marahil nagtataka siya kung bakit itim ang binili kong kandila. Hindi naman ako nagtagal at umuwi na rin ako kagad. Pagdating sa bahay, nakaabang na si mama sa may pinto. Kakaiba ang ngiti niya ng mga sandaling yun. Parang may masamang binabalak. Kakaiba sa mga naunang ngiti niya noong mga nakaraang araw. Genuine at walang ibig sabihin. Pero ngayon pakiramdam ko para siyang nanalo sa laban. Pagkatapos nating kumain, matulog ka na ng maaga. May pupuntahan lang ako. Saan ka naman pupunta, ma? Gabi na. Tsaka alam niyo naman po na may nagagalit sa atin, hindi ba? Oo nga po pala. Kinumpronta ko si Samuel. Sinabi ko sa kanya na alam kong sila ng tatay niyang nananakot sa atin sa gabi. Sa tingin mo ba aamin ang mag-amang yan? Bakit mo pa kailangan kausapin ang lalaking yon? Gusto ko lang po kasi natigilan na nila ang panggugulo sa atin eh. Hindi bale. Ako na ang bahala. Basta matulog ka ng maaga ha. May lalakarin ako. Opo, ma. Pagkatapos naming maghapunan, ako na ang naglikpit ng pinagkainan namin. Tahimik akong naghugas ng plato habang pinakikiramdaman ko si mama. Nagbihis siya at kinuha ang pamilyar na basket na lalagyan niya ng mga mahahalagang gamit na pinamana sa kanya nila lolo at lola. Sa pagkakaalam ko, may reputasyon ng pagiging salamangkero noon si lolo. Ang lola ko naman ay isang babaylan na kinalimutan ng kanyang mga mabubuting natutunan at lumipat sa paggamit ng itim na mahika. Natuto siyang manggawad ng sumpa at iilang tao na rin ang napatay. Duda ko may gagawin si mama na may kinalaman sa pangungulam. Aalis na ako anak ha, mag-iingat ka rito. Opo ma, kayo rin po mag-iingat kayo. O sige anak. Uuwi po ba kayo rito mamaya? Depende anak. Lumabas ng bahay si mama at isinara ang pinto. Alam ko kung saan siya pupunta. Sa lumang kamalig nila lolo at lola. Naroon ang altar na dinadasala ng mga matatanda noong nabubuhay pa sila. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Sinundan ko si mama. Kagaya ng inaasahan, nasa loob na siya at nakaluhod sa harapan ng altar.
nagdarasal at may tinataas na kulay itim na manika. Inaalay ko ang manikang ito bilang representasyon ni Benjamin Agapito. Lahat ng gagawin ko sa manika mararamdaman niya. Natutup ko ang bibig nang marinig ang sinabi ni Mama. Hindi ako makapaniwala. Marunong siyang mangulam. Base sa narinig kong pangalan, si Mang Ben nga ang kanyang kinukulam. Anong nakain ni Mama at nagawa niyang kulamin si Mang Ben? Alam kong may kasalanan siya sa amin, pero akala ko ba mas pinili ni Mama ang legal na paraan? Bakit niya kailangan gumanti? Diyos ko, sana po gabayan niyo ang mama ko sa kabutihan. Ayoko magkasala siya. Taimtim kong dasal at hindi na siya ginulupa sa kanyang ginagawa. Nanahimik ako sa isang tabi at mas kinilabutan nang marinig ang tunog ng ibong kapag humuhuni sa gabi ay nagbabadya ng masamang pangitain. Kinaumagahan, nagising ako sa mahihinang tapik mula sa aking pisngi. Anak, Nerissa, gumising ka. Ma, nandito na po pala kayo. Huwag ka nang matakot ha, malamang malubha na ang lalaking yun sa ngayon. Ano pong ibig niyong sabihin? Kinulam ko siya anak, ngayon siguradong nagdurusa na si Ben sa mga ginawa niya sa atin. Paano po kayo nakakasiguro? Inutusan ko ang mga kampo ng aking yumaong magulang at kumpirmado umaatungal na sa sakit si Ben. Diyos ko, ano pong ginawa niyo, Ma? Ginawa ko lang ang ganti na nararapat sa kanya. Hindi porket wala na ang ama mo, kaya pa niya akong sindakin. Kaya ko siyang labanan, hindi man sa kagayang paraan na alam niya, kung hindi sa kakayahang meron ako. Isa pa, ayokong makarating sa barangay ang pananakot ni Ben sa atin tuwing gabi. Hindi ako kontento sa pagsisettle lang ng away namin sa harapan ng maraming tao. Ayoko lang pong makapatay kayo. Huwag kang mag-alala, hindi nila tayo pagdududahan. Hindi na lang ako nangatwiran, Miss Winnie. Alam ko kung anong sasapitin ng mga taong dumaan sa kulam ng aking mama. Nagiging malubha sila at nakakahindik. Kaya naman nang dumating ako sa palengke at narinig ang usap-usapan tungkol kay Mang Ben, nanginig na ako sa takot. Maging si Samuel na nakasalubong ko sa daan, balisa at mangiyak-ngiyak. Samuel? Ikaw pala, Nerissa. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sa palengke ang punta mo? Papunta nga ako doon, Samuel. Nagtataka lang ako dahil parang wala ka sa sarili. Okay ka lang ba? Ayos lang naman ako, Nerissa. Hindi lang ako nakatulog kagabi. May sakit kasi si tatay. Ganun ba? Ano bang nararamdaman ni Mang Ben? Bigla na lang siya nagkasakit. Nagulat nga ako dahil sigaw siya na sigaw sa kama niya. Anong ibig mong sabihin? Para kasing may sumasaksak sa kanya kahit wala namang nakikita. Napalunok ako nang marinig ang sinabi sa akin ni Samuel. Malamang si Mama na ang may gawa nito. Kinakabahan man, pinili kong sumama kay Samuel sa bahay nila para makita ang sitwasyon ni Mang Ben. Hindi ko mapigilan ng matinding awa nang makitang nakaratay si Mang Ben sa kama. Parang ang bigat-bigat ng katawan niyang kumilos. Maski ang paglingon sa paligid ay hindi niya magawa. Mang Ben, ano pong nangyari sa inyo? Hindi ko alam kung ano nangyayari. Basta na lang ako nakaramdam ng matinding sakit ng katawan. Masahol pa sa sinasaksak ako ng tunay na itak. Bakit niyo naman po nasabi yun? Basta nararamdaman ko lang. Malungkot akong napayuko. Hindi ko magawang sabihin na alam ko kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Na may kinalaman naman talaga si Mama sa pagkakasakit ni Mang Ben. Isipin ko pa lang kung anong hiwagang nangyayari sa kanyang katawan, nandidiri na ako. Nerissa, ang mabuti pa dito na lang tayo sa labas mag-usap. Kailangan ni tatay na magpahinga. Ano ba kasi ang nangyari? Nagsimula ang pagkakasakit niya ng gabing umuwi siya galing sa bahay niyo. Bahay namin? Pero hindi siya nagpunta doon. Tsaka bakit sa gabi? Pasensya na kung kailangan ko magsikreto sa iyo, Nerissa. Sorry kung nagawa kitang traidoren para konsintihin ang ama ko. Samuel? Nang kausapin mo ko kahapon tungkol sa misteryosong lalaking nananakot sa inyo tuwing gabi,
Alam kong kailangan ko ng protektahan ng tatay ko. Pero nang magkasakit siya, naisip ko baka kinakarma kami dahil sa kasalanan namin sa inyo. Mabuti kayong tao, pero wala man lang akong magawa para pigilan si tatay noon. Anong ibig mong sabihin? Si tatay ang nananakot sa inyo tuwing gabi, Nerissa. Patawarin mo sana ako. Patawarin niyo sana ang tatay ko. Nagulat ako sa sinabi ni Samuel, Miss Winnie. May kutob na ako dati na si Mang Ben talaga ang gumagawa nun. Pero iba pa rin talaga kapag umamin sa akin ng taong tunay na may kasalanan. Kaya naman gayon na lang ang pagkabog ng dibdib ko. Nanubig ang mga mata at kalaunan ay masama siyang tinignan. Bakit nga ba, Samuel? Anong kasalanan namin sa inyo? Ang sabi ni tatay, galit siya sa mama mo kasi pinaasa siya ni Aling Lorna. Mas nadagdagan pa ang galit niya nang mapahiya kami sa barangay. Walang yan naman pala kayo eh. Bakit nyo nagawa sa amin to? Kayo naman ang nagsisimula palagi ng gulo eh. Sayang lang talaga kasi nung bigyan na ako ng pahintulot ni mama na kahit galit siya, nagbabalak na akong sagutin ka. Paano ko naman gagawin yun? Ngayon alam ko na ang kalokohan nyo. Ang sama-sama nyo, Samuel. Pati ikaw, kinonsinti mo ang kasamaan ng tatay mo kahit alam mong masama. Hindi namin sinasadya, Nerissa. Gusto ko lang ipaalam sa iyo para malaman mo ang totoo. Samuel! Samuel! Anong ginagawa mo? Ano bang pinagsasabi mo sa babaeng yan? Nang marinig ko ang boses ni Mang Ben, gigil ko siyang nilapitan sa kanyang kinahihigaan. Dinuro-duro ko ang matanda habang puno ng hinanakit ang aking tingin sa kanya. Ikaw, Mang Ben, matanda na po kayo. Pero bakit nyo nagawang manlamang ng kapwa? Ilang beses nyo bang pinakawalan ng alaga naming kalabaw? Sinubukan nyo pa kaming pagkaperahan, pero napahiya kayo, hindi ba? O ngayon, nalaman ko mula sa anak nyo na kayo palang aswang na gabi-gabi na lang nang gagambala sa amin. Tinatakot mo pa kami ng itak mo? Anong klaseng utak po ba meron kayo? Bakit ganyan kayo mag-isip? Hindi ko matanggap na mas maayos ang buhay ni Lorna kaysa sa akin. Ginusto ko siya, pero pinaasa niya ako. Aba, kasalanan nyo na po yun, Mang Ben. Huwag nyo pong isisi sa mama ko ang pagiging bobo nyo. Nerissa, tama na yan. Ngayong alam ko na ang totoo, subukan niyo po kaming guluhin ng mama ko. Sisiguraduhin ko nang dadamputin kayo ng mga pulis. Wika ko sa kanilang dalawa at saka ko sila iniwan. Hindi na ako nakapagpigil eh. Humagulgol ako nang makalabas na ng bahay. Ngayon nasabi ko na rin ang hinanakit ko sa mag-ama. Akala ko magiging masaya kami ni Samuel kapag nagdalaga at nagbinata na kami. Akala ko hindi magiging komplikado ang sitwasyon namin kagaya ng nararanasan ko ngayon. Kaso lang, napagtanto kong nagbabago pala ang mga priorities ng tao kapag nagmamature na. Ang sakit lang isipin na dahil sa ginawa ng tatay ni Samuel, hindi ko na siya kayang sagutin pa. Lumipas ang maraming araw, napapansin kong nagiging mailap na sa akin si mama. Sabay pa naman kaming kumakain, nag-aasikaso pa naman din siya ng bukid pero hindi na kami madalas na makapag-usap. Palagi siyang tumatambay sa dating tahanan nila lolo at lola. Ang tagal pa niyang nananatili doon. Minsan, naiinip ako sa paghihintay kaya isang araw, naisipan ko siyang sundan. Naabutan ko si mama na nagsisindi ng itim na kandila. Ma, ano na naman po ba ang gagawin niyo? Ano pa nga ba? Di magpaparusa ng mga taong makasalanan, anak. Bakit? Gusto mo ba akong tulungan? Halika! Ma, kailan po ba kayo natutong mangulam? Dalaga pa lang ako, alam ko na kung paano gumamit ng itim na mahika, anak. Minsan na rin akong nakapatay ng tao dahil sa kulam. Nagbago yon nang makilala ko ang papa mo at nang maging asawa ko siya. Alam niya ang lihim kong ito, pero pinapangako niya ako na hindi ko nagagamitin ang lihim na kaalaman na ito. Pero bakit po ginagawa niyo ngayon? Dahil sa sobrang galit, anak. Hindi ko na kayang tiisin pa ang panlalamang sa atin ni Ben. Noon pa niya ako inaapi. Tapos ngayong wala na ang papa mo para ipagtanggol tayo, nagagawa pa rin niya tayong pakialaman. Nagpunta na po ako sa bahay nila Samuel kanina, ma. Nakita ko po ang kalagayan ni Mang Ben. Mabigat ang katawan niyang kumilos. Dapat lang yun sa kanya, Nerissa.
At ikaw, bakit ka pa pumunta ron? Makikipaglapit ka pa rin kay Samuel kahit alam mong niloloko lang niya tayo? Na kinukonsinti niya ang ama niya sa mga maling gawain? Nagtapat po sa akin si Samuel. Ang tatay nga po niyang may kagagawa ng pananakot sa atin. Napatalon ako sa gulat nang biglang humalakhak si Mama. Tuwang-tuwa siya sa sinabi ko sa kanya. Sinasabi ko na nga ba siya nga ang may kagagawa ng panggugulo sa buhay natin. Kita mo nga naman kung kailan nagkasakit tsaka pa aamin. Ma, hindi po ba pwedeng patawarin niyo na lang po si Mang Ben? Sa itsura ng matanda, parang hindi na siya uulit pa sa mga kasalanan niya. Anong patawarin? Hindi ako papayag. Ano sila, siniswerte? At ikaw, kailan ka pa naging hibang? Hindi kita tinuruang maging mabait sa mga kaaway. Pero ma, akala ko po ba matino tayo? Hindi po ikaw to Hindi mo kayang manakit ng ibang tao. Bakit bigla kayong nagbago? Binabago ng kasamaan ng mga naaapi, anak. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang ang magiging kapalaran nila. Bago pa man ako makasagot kay Mama, narinig ko ang atungal ni Samuel mula sa labas ng bahay. Kinakabahan na hinarap ko siya sa namumutlang mukha. Samuel, kanina ka pa ba dyan? Oo, at narinig ko lahat ni Risa. Gusto kong sisihin ang sarili ko dahil sa pagkonsinti ko kay tatay. Pero kahit kailan, hindi ko inisip na kayo pala ng mama mo may kasalanan ng pagkakasakit ni tatay. Ngayon Samuel, alam mo na ang pakiramdam ng nilalamangan? Masakit hindi ba? Lalo na kung hindi mo alam kung paano makagante. Aling Lorna, ako na po nakikiusap sa inyo. Patawarin niyo na po ang tatay ko. Pangako, hindi ko na siya hayaang pangguluhin kayo. Huwag mo akong uutusan. Hindi pa sapat ang pagdurusa ni Ben. Kailangan niyang matuto. Kaya ikaw lalaki, kung ayaw mong magaya sa ama mo, wag na wag mong ipagkakalat ang nalalaman mo tungkol sa akin sa kahit na kanino. Pero Aling Lorna... Umalis ka na! Gigil na gigil at halos saniban ng masamang espiritu na wika ni Mama. Maski ako, natakot ng mga sandaling yun, Miss Winnie. Hindi ko akalaing makakapagsalita ng kay bangis si Mama. Pakiramdam ko, nilalamon ang pagkatao niya ng isang hindi nakikitang elemento at gustong kontrolin ang pag-iisip niya. Kaya naman pinili kong manahimik sa isang tabi. Kinaumagahan, nauna pang nagising sa akin si Mama. Parang ang hindi siya natulog dahil nanlalalim na ang kanyang mga mata at bumubulong-bulong na siyang mag-isa. Nag-alala ako. Nilakasan ko ang loob ko na lumapit sa isang kilalang albularyo at ikinuwento ang mga nalalaman ko. Sabi ng albularyo, nilamon daw si Mama ng matinding galit. Kung magagawa kong sunugin ang iilan sa mga rebultong sinasamba ni Mama na patungkol sa kulam, pwede pa siyang bumalik sa dati. Hindi na ako nag-atubili pang gawin yun. Sinunog ko ang mga bagay na may kinalaman sa pangungulam ni Mama. Galit na galit siya sa akin nang malaman niya ang ginawa ko, Miss Winnie. Pero nanindigan ako na gusto ko siyang bumalik sa dati, yung walang nagkokontrol sa kanya. Kahit papano nagtagumpay naman ako, pero kahit pala sunugin ko ang mga rebulto at iba pang gamit, hindi mawawala ang kulam sa katawan ng isang taong isinumpa. Kaya naman lumala ang kalagayan ni Mang Ben. Nalaman ko yon nang dalawin ko sa bahay nila ang lalaki. Kumusta na si Mang Ben? Mas lumalala ang kalagayan niya ni Risa. Sa katunayan, kung saan saang ospital na kami nakalipat. Pero hindi nila mapabuti ang kalagayan niya. Yung likod niya nagsusugat at may naglalabasang bubuyog. Alam kong hindi siya gagaling kapag simpleng doktor lang ang gagamot. Baka kailangan ng bawiin ng mama mo ang kulam ni Risa. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Samuel? Mukha ba ako nagbibiro? Ni Risa, tulungan mo naman ako. Kausapin natin si Aling Lorna. Halos maglumuhod na pakiusap niya sa akin. Nang makita ko naman ang personal ang kalagayan ng matanda, naluha ako. Masahol pa siya sa na-stroke. Hindi na makagalaw at nagsusugat-sugat ang likod. Nilalangaw na rin siya at hindi ko kayang tagalan ang pagsinghot sa masangsang niyang amoy.
Hindi ko maipapangako na matutulungan kita dahil ang mama ko rin ngayon parang nawawala sa katinuan. Minsan maayos siyang kausap pero kapag naaalala na naman niyang may gagawin siyang ritual, para na naman siyang sinasapian. Kailangan din niyang madala sa albularyo. Susubukan kong kausapin siya. Sasama ako, Nerissa. Kung kinakailangang lumuhod ako sa harapan ng mama mo, gagawin ko. Mapagaling lang niya si tatay. At sana kapag naging maayos ng kalagayan ng tatay mo, mag-usap kayo. Huwag mo na siyang hahayaang gumawa ng masama sa kapwa. Tangulang ang sinagot ni Samuel sa sinabi ko at umaasa naman ako na tutuparin niya yon. Tahimik kaming dumating sa bahay. Hindi ko na napigilan ang panlalaki ng mga mata ko nang maabutan si mama sa aktong nag-oorasyon habang may hawak na manika. Mukhang nagsasagawa na naman siya ng ritual para makapanakit ng tao. Nagkasagutan kami ni mama nang makita kong umiiyak na ng todo si Samuel. Minasama ni mama ang sinabi kong itigil na niya ang kahibangan niya dahil mahina na ang mga kalaban. Humantong ang pag-uusap namin sa pagtakbo ko palabas ng bahay patungo sa kalsada dahilan para mabundol ako ng sasakyan. Hindi ko makakalimutan ang tagpong yon sa buhay ko, Miss Winnie. Kahit nangihina ako at nanlalabo ang tingin, naririnig ko ang nag-aalalang pagkausap sa akin ni Samuel kasama ang taong nakabundol sa akin. Sinasabi niya na wag akong matulog pero nawalan pa rin ako ng malay. Nang magising ako, nakabantay sa akin si Samuel. Namumugto ang kanyang mga mata. Nerissa, buti naman at gising ka na. Samuel, anong nangyari? Nasaan ako? Nandito ka sa ospital. Mabuti na lang at hindi ka tinakbuhan ng mayamang lalaking nakabundol sa'yo. Huwag mo na ding alalahanin ang bayarin sa ospital. Binayaran niya na yon. Sa katunayan, pati nga ang mama mo, tinulungan niya eh. Anong ibig mong sabihin, Samuel? Nang mabundol ka nung araw na yon, hinabol kita. Hinabol ka din ng mama mo kaso nahuli kami. Duguan ka ng nakahandusay sa lupa. Huwag ka mag-alala. Wala ka namang major damage sa mga buto mo. Sinailalim ka na din sa CT scan at okay naman ang resulta mo. Kaso lang, bumigay na ang mama mo. May nangyari bang masama sa kanya? Anong ibig mong sabihin na bumigay? Tuluyan ang nabaliw ang mama mo. Kaya kailangan siyang dalhin sa mental hospital. Napaiyak ako dahil sa masamang balita ni Samuel. Hindi ko akalain na magugulo ang buhay namin ng ganito kalala. Masahol pa ako sa naulila, Miss Winnie. Pero anong magagawa ko? Nangyari na ang mga nangyari. Halos lumuhod din ako nang malaman mula kay Samuel na namatay na rin ang tatay niya. Hindi na kinaya ang sobrang paghihirap. Patawarin mo ang mama ko, Samuel. Sobra lang siyang nasaktan sa mga pangyayari. Patawarin mo kami. Ang lakas ng loob kong sabihin sa'yo na huwag mong kukonsintihin ang masamang gawain ng tatay mo. Pero hindi ko naman nagawa sa sarili ko. Pareho tayo nasaktan, Nerissa. Pero hindi natin masisisi ang mga sarili natin. Pareho lang tayong naging biktima ng tinatagong galit ng mga magulang natin. Pareho tayong nakarma, pero pinapatawad na kita sa nangyari, Samuel. Pinatatawad na din kita, Nerissa. Mahigpit akong niyakap ni Samuel bilang pagtanggap sa pagpapakumbaba naming dalawa, Miss Winnie. Kahit papaano, gumaan naman ang aking pakiramdam. Nang makalabas ako sa ospital, pinuntahan ko ang mama ko sa mental. Medyo maayos na ang kanyang pakiramdam. Nakakausap na siya ng matino pero may mga medication pa siyang kailangan gawin kaya hindi pa siya pwedeng umalis. Nang magkita nga kami, napaiyak si Mama Lorna at gayon na lang ang higpit ng yakap niya sa akin. Nerissa, anak, patawarin mo ko, hindi ko sinasadya. Ma, may kasalanan ka man pero palagi nating tatandaan may puwang ang pagbabago sa puso natin. Hindi ko man lang nabawi kay Ben ang isinumpa kong kulam sa kanya. Namatay siyang nagdurusa. Ma, nasa mabuting kalagayan na po ngayon si Mang Ben. Siguradong napatawad ka na niya. Kaya patawarin niyo na rin po ang sarili niyo, Ma. Sana, Nerissa, hinding-hindi ko makakalimutan ang pagsubok na to sa buhay natin. Niyakap ko ulit si Mama. Alam kong dahil sa mga pinagdaanan namin, magbabago na siya.
Pareho kaming natuto ng leksyon at kahit kailan hindi na kami gaganti sa paraang labag sa mata ng Diyos at tao, ang pagpatay sa pamamagitan ng kulam. Nanatili pa ng ilang buwan sa mental hospital si Mama. Unti-unti na nga siyang gumagaling at nanunumbalik na rin sa dati. Sa katunayan, magkasama kami ni Samuel nang sunduin siya sa mental. Mama, masaya po ako na makakalabas na po kayo. Ganon din naman ako, anak. Naku, kung alam mo lang, mamimiss ko rin ang mga baliw na nakasama ko. Si Mama talaga nawala na nga ang pagiging istrikta, naging palabiro naman. Kumusta po, Aling Lorna? Samuel, nandito ka pala. Pasensya ka na nga pala sa mga masasama kong ginawa sa tatay mo, ha? Sana mapatawad mo ko. Naku, wala na po sa akin yun, Aling Lorna. Masaya po ako na makakalabas na kayo. Oo nga eh. Teka, Nerissa, sinagot mo na ba ang lalaking ito? Naku ma, hindi po. Ang totoo po niyan, ikakasal na si Samuel. Talaga? Opo ma, pero hindi po kayo dapat malungkot. Masaya rin po ako sa love life ko ngayon. May boyfriend na po ako. Ang mayamang lalaking pinagmamalaki sa inyo ni Samuel, yung nakabundol sa akin. Bakit mo naman sinagot, anak? Binundol ka nga, hindi ba? Ma, hindi naman po niya sinasadya yun eh. Tsaka nagkaayos na po kami. Promise, matutuwa rin po kayo kapag naipakilala ko siya sa inyo. Mabait po ang boyfriend ni Nerissa, Aling Lorna. Saka galante po. Sus, tama ka nga. Kita mo nga, ilang buwan niya akong kinulong dito sa mental. Ma, para naman po yun sa ikagagaling niyo eh. Ay ewan, basta kakaliskisan ko ng buhay ang lalaking yun kapag nagkamali siya sa akin ng sagot ngayon. Aba, magaling na ako. Marunong na akong umintindi ng English. Nagtawanan na lang kami dahil sa mga sunod-sunod na banat ni Mama. Sa ngayon, ikinasal na po ako sa lalaking nag-iisang naging kasintahan ko. Masaya po kaming nakatira sa probinsya at may negosyo rin po kami kung saan si Mama ang nag-aasikaso. Paminsan-minsan, dinadalaw namin ang puntod ni Mang Ben dahil pakiramdam daw ni Mama na kukonsensya pa rin siya sa kanyang mga nagawa. Hindi na namin nakita pa si Samuel. Balita ko, sumama na siya sa probinsya ng kanyang napangasawa. Gayunpaman, isang beses sa isang taon, may nakikita kaming punpon ng bulaklak sa puntod ni Mang Ben na alam kong galing mismo sa kanya. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Maria Lai Gallego from Palawan, kay Limay 34, kay Jean de la Cruz from Hong Kong, kay Alden Servinicio from Iloilo, kay Vanilla Dreams 88 from Riyadh, kay Ana Helwa from Dubai. Shoutout din po kay Emski, kay Lovely Vallesa, kay Renarin Restar, kay Consolacion Alvarez at sa kumari niyang nakikinig rin po sa atin na si Annalisa Chico Diga. Kay Vinco at sa asawa niyang si Rechi Elmido, kay Rai Fagani at sa asawa niyang si Benjamin at ang mga anak niyang sina Mohaimen, Juhaimen at Afnan. Hello din po kay Judy Paga, kay Joy Olores from Hong Kong, kay Rai at Sagaledo family, kay Amy Mijares, kay Luis Eren, kay Lara at Clara from Pangasinan, kay Cherry Diaz, kay Medelina from Plaridel, Bulacan. Shoutout din po kay Eliza Cesar, kay Shirley Acob, kay Abby 7937 from Taguig na unang nag-comment sa Malandi na dancer upload, pati na rin po sa Safari Custom Collectibles. Salamat po sa inyo. Hello din po kay Jocelyn Kai, kay Ma'am Pamela Allen, kay Jinaya Dagison from Antipolo City, kay Sofia Isabel Aguilar, kay Emily Bianan from Saudi Arabia, kay Anjo Calda, kay Edrilyn at Edwin Aragona at sa Aragona family, kay Lichelle from San Pablo City, kay Loida Padayugdog at sa anak niyang magbe-birthday ngayong January 16. Happy birthday sa'yo! Shoutout din po kay Ma'am Cathy Alfonso, kay Josephine Marcaida, kay Lucy San Jose at kay Ras and Maddie from Cavite. Salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan nyo pa po sana ang mga susunod kong upload ha at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories natin.
Para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi po kayong updated. Ang goal po natin ay maka 100k subscribers po tayo ha, kaya aasahan ko pa rin po ang inyong suporta. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.